Nakikita niyo ba yung lawak ng tanawin na yan? Ito ang lugar na tinatawag nating Doña Remedios Trinidad, mas kilala bilang DRT. Para sa akin, ito yung perfect spot kung gusto mong mapalapit sa kalikasan, mga campers at saka mga adventure seekers. At syempre, perfect na perfect to sa isang farm-to-table experience. Galing niluto sa balat ng puno. Ito po ay balat ng puno ng Ng aga. aga po. Lechong manok at pato sa lata. Ang mangyayari doon is yung lata natin would serve as a makeshift oven. Pinatuyong tinola. Yung concept lang ng dish is tinola approach, pero para lang maiba din, tutuyuin natin yung pinakasabaw niya. Mga pagkain kakaiba na may food trip pang kasama with Muriel and Migs. Laki nito, Muriel, oh. Pag nag 1, 2, 3 ako, tumakbo tayo. 1, 2, 3, let's go. Huwag naman. Oh my God. Pasok lahat yan sa food adventure and nature tripping natin ngayong araw dito sa Mount Brihino sa DRT sa Bulacan. Let's go, food explorers! Pag bibisita ka dito sa Mount Brihino, perfect na perfect kasi kahit kasama mo yung family mo, meron sila mga kubo dito na as far as we can see, kompleto ng amenities. Merong lamesa, meron tayong banggerahan doon, at meron ding sariling kwarto. Tapos, pinaka-perfect dyan, yung scenery natin. Solid na solid. Kung ayaw nyo naman ng may bubong or parang typical na cottage, meron din silang may offer sa inyo. Pwede kayong mag-pitch ng sarili nyong tent. Yeah! So yung camping trip natin, typical, syempre kailangan may bonfire, meron tayong tent, at saka syempre may nilulutong pagkain doon mismo, malapit sa ating campfire or sa gilid lang yung gagawin natin. And typically, magro-roast ka, magsusmoke ka dyan, and iba naglelechon. Definitely gagawin natin yan. But this time, nagamit tayo ng lata. This is one of those rigs na I'm sure makikita mo all over the internet. And it's something na I think very interesting. At gusto ko lang matikman kung ano yung magiging epekto ng ating end product by doing this kind of cooking. So basically, what we need to do is, of course, meron tayo dito mga na-harvest natin or nakuha natin dito sa farm mismo. Meron tayong bibe, meron din tayong manok. Yung manok natin, ilelechon natin or i-roast natin nang nakatusok doon sa ating mga stick. And then yung isa naman, yung ating bibe, is tatakpan natin ng lata. So basically, ang mangyayari doon is yung lata natin would serve as a makeshift oven. So itatrap niya yung init ngayon. So in a way, hindi nakakatakas yung init, nako-concentrate doon sa niluluto nating karne. Lalagyan din natin ng uling yung taas para meron tayong uling sa baba, meron din sa taas, mas mabilis yung pagluluto. So ito yung pato natin. Tatanggalan lang natin to ng pinakakuko. Wala na tayo ibang etche-bureche kumbaga doon sa ating pinaka pampalasa. Meron lang tayo ditong konting oil and annatto powder. So basically, we're just going to apply this for color, number 1, and yung very subtle na aroma niya ng ating atswete. And yun lang din yung gagawin natin dun sa ating mga manok. So after natin ma-apply yung ating parang annatto oil, we'll generously massage yung ating asin. And then alalay doon sa loob. Pag sa labas, in a way okay lang kahit damihan mo yung pahid ng asin. Pero pag doon sa loob na, doon medyo aalalayan mo na. Kasi yung nasa labas naman, dahil may balat yan, hindi makakapag-penetrate ng maigi yung asin. Tapos yung sa loob, yun definitely ma-absorb na ng karne.
So doon tayo mas magiging maingat. So meron tayong mga stick na nakatusok dito. Ilalagay lang natin yung ating bibe. Yung ating manok. Mas maliit yung isa. So pag gagamit kayo ng stick, make sure lang na hindi lalampas yung pinakadulo kasi pag malampas yan o pag lumampas yan, bababa, so masyado siyang malapit doon sa uling na ilalagay natin. And quick tip lang din, syempre pag kahoy yung pinantusok ninyo dun sa inyong manok or bibe, pag nilagyan nyo ng uling, make sure lang na hindi siya tatama doon. Kasi kapag nakadikit yan sa uling, bago maluto yung iyong manok or bibe or pabo man yan, malamang uling na rin yung stick na pinantusok mo. And para naman doon sa ating bibe, pwede na natin takpan ng ating lata. Kung gagamit kayo ng mga lata na may pintura sa labas or sa loob, make sure na sunugin nyo muna hanggang mawala yung pinakapintura kasi syempre makaka-apekto yun dun sa inyong lulutuin. Habang nakasalang ang ating mga pato at manok sa litsunan, sina Muriel at Migs ay stopover pa yatang dinaanan. Morning po! Wow! Ikaw ba, usually, ano bang kinakain mo? Favorite mong pasalubong? Ano ba ang binibili mo sa mga pasalubong centers? Mahilig ako sa mga biskwit eh. Gusto ko yung mga sinasawsaw sa kape. Yung mga biskotso. Yun, mga biskotso, Perfect, marami biskoti. sila dito. Tsaka may nakita akong ensaymada, may mga ube. Ako, paborito ko yan. Sa tiningin mo, ano kaya yung paborito ni Chef? Feel ko magugustuhan niya yung Spanish bread. Parang may Spanish bread nga dito. Ayan, kaya bilhan na din natin si Chef in case magutom siya. Okay? Tara, buti pa. Let's go. Gusto ni Chef to. Kunwari, gusto ni Chef pero ako pala. Ay, ba't isa lang kinuha mo? Damihan mo pa. Ano ka ba? Minsan lang tayo dito. May pera ka ba? Yun lang. Wala eh. Ikaw, Wala rin ako eh. wala ka din. Ako, akala ko ikaw yung may dala. May plano ko. Dali, kukuha ka pa tapos. Pag nag 1, 2, 3 ako, tumakbo tayo. 1, 2, 3, let's go. Huwag naman. May guard. Ang best seller natin ay caramel bar. Actually, lahat ng produkto namin masarap. Bayaran na po namin to kaso wala kaming pera. Saan ba tayo? Saan ba tayo papunta? Punta naman tayo sa isang sikat na stopover ng mga bikers, ng mga road trippers dito sa Bulacan, which is Ponggay! Wow! Alam mo ba, Migs, itong Ponggay's ay na-establish siya nung pandemic. It's very chaotic, but alam mo, sa awa ng Diyos, nagtayo sila ng restaurant, di ba? Hanggang ngayon, nandito pa rin sila. At kaya nga sila sumikat dahil puntahan talaga sila ng mga riders, ng mga nagro-road trip. Ooh. May utak! May utak! For me? Thank you so much. Ang lambot! Hi Sir Leo! Hi ma'am! Hello po, hello po. Welcome po sa ating mga Goat Farm. Yan, maraming salamat po. Yun, kanina nagluluto na ako ng ibang mga pinapalaki niya dito. May manok na ako doon. May bibe rin. Ito, kita nga natin, may tupa pa rin pala kayo dito. Tsaka yung mga kambing ninyo, sir, hindi native, ano? Bakit po magkakaiba yung lahi nung
mga kambing na inaalagaan natin? Basically kasi itong mga bower goats natin, same tinaguri ang mga meat type. Meat type. So ang katawan niya mas malapad, mas malaman. Na ano, ngayon itong mga ano naman, ang Nubian, yung barako natin. Tapos yung mga babae natin, sila yung ginagawang dairy. Yeah, kasi maganda yung ano nila, yung production ng gatas. Okay. Oo. Clingy ka, ha? So name niya si Adonis. Adonis. Adonis, meron ka diyang 2, 4, 6. Wow. Sana all. Marami, bukod pa sa sheep. Pero ando pa sa baba yung mga natin, mga pabo, bengala, Bengala, yun. Nakatry na po kayo magluto ng Bengala? Hindi pa nga, hopefully ngayon, first time titikman natin. Kaya very excited po tayo. Baka may kusinero kang kilalang marunong magluto ng Bengala. Hand tayo, chef. Oh, ay, gano'n, dito na sana. Baka lang naman. Oo. Sige, akong bahala dyan, sir. Since hindi ka pa nakakatikim ng Bengala, which is something din na inaalagaan nyo rito. Sige, ako nang titira niyan at patitikim Ang bahala, chef, mamaya. talagang Oo naman. excited tayo. Ang DRT ay tahanan sa ilan sa mga indigenous communities kagaya ng mga kapatid nating dumagat. Doon nanggaling yung makakasama natin sa food adventure natin na si Kuya Sunny at si Ma'am Lerma na meron ding pinarana sa akin nakakaibang food experience. Kuya Sunny, dito kayo nakabase? Dito sa lugar na lang. Sa Pambulak. Gaano po kalayo dito yun? Ito na po yung sa Pambulak pero nandun po yung aming tinitirhan. Doon sabi niya malinis na yan, natatanaw na yan. Mga ilang minuto pong lakad yan? Mga paglalakarin po yan, mga 20, mga 20 po. Okay, so mga isang oras sa amin yun. Ang community namin, paglakad ninyo, 4 na oras. Paglakad namin, 2 lang. Iyon. Sa inyo po sa bundok, ano po ang madalas ninyong mga niluluto? Mga gulay po, yung mga ubod. Ito po ay balat ng puno ng Nang aga. aga po. At tangay sambayawak sa Tagalog yan. Bango ng balat. Tapos ito po, paano nyo po ito naihulman ng ganito? Pinaiinitan po muna, di ba? Pinapainitan. Okay. Tapos, ano pong iluluto natin dito? Dito po tayo magluluto Bigas. ng bigas. Alam ko yung sa kawayan, sa buho ng kawayan, pero hindi pa po ako nakakasubok. Hindi ngayon lang po kayo makakakita. Oo. Tapos ito po magagamit ng paulit-ulit? Kuwan lang po siya disposable. Like nga sa Isang beses lang. Paano pong lasang na ibibigay niya sa kanin? Wala naman po siyang lasa na naibibigay sa kanin. Medyo, yung tawagin lang namin, medyo mapakla. First time ko po itong ma-experience at first time ko makakatikim ng isinaing na kanin sa balat po ng ano? Ng aga. Aga. Ano to, Kasani? Bilukaw. Sa amin ay bilukaw. Yan Sa lang po Tagalog ang- bilukaw, sa amin belokok. Balokok? Yan lang po ang aming ginagawang pang-asim kasi wala pong mga suka sa amin. Maasim? So babal naman lang natin yan. Ano natin? Marami yung Kasani. Hindi po Hindi yan natin lalahatin, oo. Tapos paano po ang apoy niyan, Kuya Sunny? Kailangan malakas o baga lang? Okay lang yan. Unang habang nakasasalayan dyan, gagawin ko na yung sa manok. Okay. Manok sa buho. Gusto mo sangkalan, Kuya Sunny? Yung luya ba, Kuya Sunny? Gusto mo tadtad o pitpit lang? Pinipit lang. Pag nagluluto ba sa buho, anong kailangan kwan? Kailangan ba siksik na siksik? Hindi pwede. Kailangan maluwang sila sa loob. Kailangan medyo masaglas siya. Okay. Lagyan lang po natin ng luya. Parang kas, yata isang manok dyan lang.
Tubig rin po to. Pantay laman lang din yan. Ito pupunoy natin. So kung saan lang po yung karne. Sige. Yan, okay na. Wala po tayong pagtatakrip? Hindi yan tatakpan. Hindi na po. Tapos pag nagluluto po tayo ng mga pagkain gamit yung mga kahoy, ito rekta sa kahoy, ang iniisip ko baka masunog. Hindi naman po. Basta may sabaw. Ito po, hindi po ito masusunog. Itong Masusunog lang ang balat niya, pero yung yung baka mabutas kasi, hindi naman. hindi siya mabubutas. Okay. So lalagyan na po natin yung dahon ng batuan. Batuang ba to? Bilukaw. Maganda pa yan, kulay oh. Lalagay na doon sa... Lalagyan na natin sa dahon. Okay ba, chef? Maganda yung pagkakasaing. Kahit naman po sa sinahin, talagang may totong. So ito yung tutong niya. kulay red. Yung tutong niya, hindi kagaya pag niluto sa kaldero na matigas. Ito, makunat lang siya. Pero saktong-sakto kasi may sabaw tayo. Ito yung kakainin ko. Next. May laman pa yan. Oo. Huli natin tatanggalin yung laman yan. Ito muna ilalagay natin. Bakit po natin ilipat yung sabaw dito? Sayang yung sabaw, kaya yun Siyempre. yung ulamin. Ulamin din yan, kaya nga lang. Kasi wala naman tayong bowl. Wala tayong bao o yung kuhan. Tapos din po, pinaka-importante para sa akin, yung tutong na nandun, hindi masasayang. So ano po yan? Pwede natin ibabahog ilalabay. yan. Kasi ibut din na. Konti lang sa akin. Bakit naman Ate Lerma? Diet. Diet. Tapos yung kanina, nakala natin kanin na mahihilaw. Ganda ng saing. Yaman. Okay naman. Ay. Nasabi na. Pag ganito yung trip natin, camping, nasa labas, access sa maraming mga fuel, kagaya ng kahoy, dapat yung mga putahing naka-line up sa'yo, yung mga relax lang, hindi masyadong kailangan ng mga gamit, hindi komplikadong cooking techniques. So saktong-sakto yung naisip ko kasi na-inspire din ako, hindi pa daw nakakatikim si Sir Leo ng Bengala, so yun yung gagawin natin. So yung concept lang ng dish is tinola approach, pero para lang maiba din, tutuyuin natin yung pinakasabaw niya. So lalabas para siyang braised na guinea fowl o Bengala. Guinea fowl, kung mapapansin ninyo, alam nyo kaagad na guinea fowl yan kasi yung ulo niya, tsaka yung kutis, maitim. Proportion lang natin to. Lagyan na tayo ng oil dito sa ating cast iron pan. Habang sinisir natin yung ating Bengala, prepare na natin yung ating mga gulay. Yung kalahati ng papaya natin, hihiwain ko ng mas maninipis para habang naluluto siya, lumalambot kasama ng ating Bengala, parang eventually madidisintegrate siya, parang magpapakapal doon sa ating magiging sauce. Kagaya nga nasabi natin kanina, para siyang dried tinola. So, importante, meron tayong luya. Lagyan na natin yan. And syempre, yung bawang sibuyas. Season lang din natin ng konting patis and chicken stock. Kaya natin sinabing perfect to for camping. Kasi yun lang, ginisa lang natin yung ating Bengala.
ilagyan ng konting sabaw tsaka pampalambot. Pwede na nating iwan yan at enjoyin pa. Iba pa natin pwedeng gawin dito sa kanilang farm. Oh my gosh, Migs, nandito na tayo! Wow! Ang ganda naman, may infinity pool pa. Wow! Wait ka lang dyan na, maliligo lang. Hindi na. Jump shot! Woo! Oh my gosh, we're on top of the wall! So kanina nagamit na natin yung papaya natin sa iba pa nating mga putahe. Eh yung ating mga nililitsyon na manok at bibe, parang masarap bigyan ng mas fresh na partner. So ito, marami nga silang papaya dito and kaunti pa yung hinog. So gagawa lang tayo ng papaya salad. Yung kakaiba lang doon sa gagawin natin, unlike yung mga natitikman natin sa mga Thai restaurants, is yung pinaka-dressing natin. Gagamit tayo ng tamarind paste. So gagadgarin lang natin yung ating papaya. Add lang tayo ng few tablespoons. So depende sa brand, meron na tong angking tamis. Dahil nga galing siya sa hinog na sampalok. Pag medyo bitin sa inyo, pwede nyo pang dagdagan ng konting brown sugar or white sugar. Mga 1 teaspoon siguro, pwede na yan. And then, yung ating sesame oil. So dissolve lang natin yung ating sugar. And of course, yung ating fish sauce. Pepper, of course. Pwede nating ilagay yung ating papaya. So hayaan lang natin na yung ating shredded na papaya i-absorb yung ginawa nating dressing. Slice na tayo ng ating sibuyas. And for color, and of course, yung konting burst of tartness, lagyan lang din natin ng ating cherry tomatoes. And for texture, mani naman. And of course, for some kick, lagyan din tayo ng sili. So pagsamasamahin lang natin yung mga ingredients natin. Ihabol lang natin mabilis yung ating cilantro. Approve. So tatapusin natin yung ating putahe sa paglagay ng konting hibe. Ito na kami pasalubong for you! Pasalubong ay akala ko nga tutulungan niyo ako magluto dito. Eh, chef kasi, binili ko yung paborito mong Spanish bread kaso di naman nakarating kasi inubos niya sa van. Uy, ba't mo sinabi? Spanish bread, mukhang kakaswimming lang eh. Eh, ito na nga nangyari, chef. Akala namin nandun ka. Kaya dun, pumunta kami dun. Mali pala kami na napuntahan. Eh, napagod kami. Mainit. Kaya nag-swimming kami. Fine. Di bali may suhol naman kayo. Oh, Pwede na yan. mo tumpo. Ito, sa Pero inyo yan, lahat, oh. kahit ininjan nyo ako sa ating pagluluto, eto, may prepare ako sa inyo. Ito Ano yung ba yan, ating chef? appetizer. Wow. Yung ating papaya salad. And of course, eto. Yan! Uy! Yan. Ano yan, Very chef? interesting. I'm sure, pupusta ako na hindi pa kayo nakakatikim ng ganyang klase ng, well, foul. Ano naman to, chef? Ayan, Guard? kita nyo naman. Mga guard Mga sila. guard natin yan. Yan yung mga guard na uubusin natin mamaya. Meron pa tayong surprise, oh. pa-reveal! Siyempre. Yan. Wow! Kain na tayo. Let's go! Let's go, tara.